ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ang balita na isa umano siyang drug protector. Hiniling naman ng alkalde ang isang healing prayer para sa kanyang pamilya matapos aminin ng kanyang kapatid na si Councilor Hero Bautista na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Ang detalye sa ulat ni Marita Muahe. Tahasang itinanggi ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ang mga kumakalat na balitang isa umano siyang drug protector. I'm not involved and will never be involved with anyone who transacts illegally in this country. Hindi umano alam ni Bautista kung saan ang gagaling ang mga paratang na ito kasabay ng pahayag na maaaring dahil ito sa pagkakasangkot ng dalawang general na pinangalanan noon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Humihingi naman ito ng healing prayer para sa pinagdadaanan ng kanilang pamilya kaugnay ng pag-amin ni Councilor Hero Bautista na biktima ito ng ipinagbabawal na gamot at pansamantalang mawawala upang sumailalim sa rehabilitasyon. Matatandaan kamakailan lamang ay may nagpositibo sa drug test matapos na sumailalim dito ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Tikom naman ang bibig ni Mayor Bautista noon sa kung sino ang nagpositibong konsehal. Hanggang umamin nga ang kapatid nitong konsehal na si Hero Bautista na siya ang nagpositibo at sasailalim ito sa isang rehabilitation treatment. Ayon naman kay Mayor Bautista, hindi niya alam na nasa ganitong sitwasyon na ang nakababatang kapatid. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga tao nagdadasal para sa healing, no? Healing prayers nila para sa aking kapatid na si Hero. Sana matapos na itong episode na to na dinadaanan ng pamilya namin. Ngayon, nararamdaman ko na yung pakiramdam ng isang pamilya na nabiktima ng pinagbabawal na gamot. No? At napakasakit nun. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Marita Muahe. Iginiit naman ni Quezon City Mayor Herbert Bautista na hindi siya protektor ng droga. Kasunod yan ang pag-amin ng kanyang kapatid na si Councilor Hero Bautista na gumagamit siya ng droga. Ayon kay Mayor Bautista, nadawit lang ang kanyang pangalan sa iligal na droga dahil sa pagkakasangkot dito ng dalawang general na tumayong hepe ng QCPD. Hindi pa raw niya nakakausap ang kanyang kapatid kasunod ng pag-amin nito kahapon. Ang alam daw niya ay naihatid ng maayos sa rehabilitation center ang kanyang kapatid. Napakasakit nun. Na lahat ng ambisyon, lahat ng mga pagpaplano, lahat ng mahal mo sa buhay, no? Yung mga anak ko, yung mga pamilya nila, ng mga kapatid ko, mga kamag-anak namin. Apektado doon sa mga pangyayari na yun na nangyari sa aking kapatid. Ano ba nangyari sa demanda sa'yo? Dinimanda ka nung kalaban mo. Sino? Yung ano, sa curfew? Hindi. Sino? Yung huwag mamaya na yung curfew. Sa eleksyon. Dinimanda ka dahil namili ka daw ng boto. Doon sa, Amoranto. Hindi naman totoo yun. Wala naman ako doon. Eh, syempre, hindi ka naman ikaw magbabayad. Syempre, yung iba papautusan mo. Hindi ko, ang tawag doon sa korte. Nasa korte na, hindi na pwede sub judice. Hindi naman detalye yung tinatanong ko eh. Ang sub judice yung detalye. Tsaka wala pa nakukulong doon. Wala nga. Pero yun, si Governor ER na overspending. Hindi naman dinideclare yung pangbinipi ng bibili ng boto, di ba? Hindi naman kami namimili ng boto. Hindi, yun ang reklamo. Ibig sabihin, yun ang reklamo sa inyo. Pero yung kalaban mo na yun, kaibigan ko rin yun, si Samonte. Yung may mga kaibigan mo, no? Dinidemanda ka. Ang klase mga kaibigan yan. Bakit bigla-bigla? Ano ba pinagmula nun? Wala ba talagang namigay man lang doon ng baka napagkamalian or something? Hindi ko alam eh. Parang may video akong napanood or something. Nagbibigayan? I was not there eh. Oo, na nagbibigayan. Bibigayan siguro. So that's being used. I really don't know the story. I left it with the Attorney Macalintal. Siya na bahala. Pero ba't naman kailangan mamili pa ng boto? Wala naman. Hindi ko nga alam eh. Isipin mo, dominant party, tapos walang dominant opposition. Diba? What for? Tsaka, feeling ko di ka mamimili ng boto. Hindi ko gawain yun. Dahil, sabi ko, sino kalaban mo doon? Wala. Hindi, meron naman. Kaya lang, hindi siya dominant na... Wala sa dominant. So, abangan natin, hindi ka naman matatanggal sa pagka-mayor pa siguro.
Hindi naman sana. Hindi, dahil wala namang ano pa eh. Wala pa namang, hindi pa umuusad yung kaso. Wala pa. Nasa COMELEC legal pa yata. Okay. So, papuntahan natin ngayon itong issue ngayon dito. Kasi kanina kausap ko din si Mayor Chanco sa Navotas. At kausap ko din yung abogado ng si Attorney Falsis ng abogado nitong Spark. Actually, 3 lang kayo na nasama na city. Hindi nasama yung Mandaluyong and other cities na nag-i-impose din ng curfew. For the reason na ang sinasabi nila, yung inyong ordinansa ay defektibo. Okay. Dahil may mga kakulangan na lumalabag doon sa Juvenile Justice Welfare Act at meron pa rin silang ginagamit na sinasabi ng Constitution. Ano ba yung napag-aralan mo ba to, Mayor? Yung Pinirmahan ito, ginawang batas to noong 2014 pa. Yung isa, 2002 pa, sa Malabon. Di ba? So, okay lang. Una, we welcome the question, no? Oo. Kasi proseso naman yan, bahagi ng proseso ng demokrasya. Yes. And kami naman sa Quezon City, kung kinakailangan na sinabi ng Supreme Court na, alisin nyo tong provision na to nung ordinansa para matuloy nyo pa rin yung ordinansa, di okay lang. Oo. Ang unang ginawa ng Quezon City dyan, tingnan mo, ang term na ginamit, hindi naman curfew discipline hour ang sa amin. Okay. This is a Quezon City Discipline Hour Ordinance. No? Na nagsasabi na ang kabataan below 18 years old ay hindi dapat lumabas na ng bahay, nasa loob na siya dapat ng bahay at hindi pagala-gala sa kalye from 10 p.m. hanggang 5 a.m. ng umaga. Hanggang 5 a.m. Oo. Nagsimula itong ordinansa na to dahil dun sa panahon ng uso nun ng rumble. Mga gang wars. Gang wars, batuhan ng kotse. Di ba? Binabato yung kotse. Maandar lang na babatuhin. Wala ko yung kotse, batuhan ng binabato yung kotse. Yung kotse, dadaan. Binabato yung kotse. Binabato yung kotse. Batuhan ng kotse. Pakinon. Mga incredible hulk kaya tayo mo ngayon. Mabigat. So, yun ang Doon nagsimula lahat yun. May mga, kasi gala-gala sa gabi. Tapos, of course, nung pag gumagawa ka naman ng batas, dadaan ka sa public hearing, consultations. Yes. Totoo. Tapos pag naaprobahan ng council, debate, pag naaprobahan ng council, idadaan pa namin sa city legal office yun. Were they not invited? Di ba? Kagaya ng mga grupo ng mga kabataan. I don't know. Ay, syempre nagkonsulta rin. Kasi di ba may mga may SK pa nun eh. Yes. So sigurado ba? So they were consulted as well. Naman. And I feel that because bago lang yata itong organization nila na Spark. It's a new organization. So, hopefully, maliwanagan na rin ng mga LGU na Navotas, Manila at Quezon City kung ano yung nararapat namin i-implement. Pero dito ba sa ini-implement ninyo, kasi 17 below lalabas, meron bang, kasi sinasabi nila dito, hindi dapat na i-penalize yung mga bata at dapat, hindi daw dapat na hulihin. Kung hindi, kung nakita, naglo-loiter, idiretso sa bahay. Yun ang kanilang argumento. But with what you're doing, ano ba ang ginagawa nyo? Saan dinadala? Ordinansa kasi is a support to the JJWA, yung Juvenile Justice and Welfare Act. Yes. Sinusuportahan ng ordinansa. Of course, alam naman natin sa law that the higher law is the law, national law. No? So sinusuportahan niya yun. Now, may 3 penal provisions tong ordinansa. Yung first offense, kukunin yung bata, tatawag yung magulang, tapos ika-counseling sila. Yung second offense, bayad ka ng 2,000 pesos, tapos community service yung magulang. Yung second. Okay. Yung third offense naman, ang maximum penalty kasi na pwedeng ipataw lang according to the local government code is 5,000 pesos. So between 3,000 to 5,000 pesos maximum penalty, plus 5 to 6 months in jail or both, depende sa korte, para sa mga magulang. Hindi yung anak, hindi minors. Hindi minors. Pero ang isa ngayong contention doon, yung pagkuha doon sa minors. Kaya parang sinasabi nila na yun daw ang isa sa mga parang lumilitaw na parang labag doon sa Juvenile Justice. Dalawa naman yun, ang pwede naman tingnan din ng Spark. That's the other view. No? The other view naman is that, kukunin yung bata, dadalhin sa magulang sa bahay, o doon magle-lecture, doon magka-counseling. Pwede naman Pwede. Diba? Pwede naman ganun Or ipatatawag. Diba? I mean, either or,
hindi naman siya yung reclusion na nakakulong. Behind bars or what? Hindi naman natin. Hindi naman ganun siya eh. Oo. It's more of, ang binabago natin dito yung kultura at pag-iisip ng mga bata. Na hanggat maaari ay ikaw ay gitong oras, 10 to 5 in the morning, kailangan nasa bahay ka na. Oo. At maiwasan mo yung pagsama sa mga grupo na hindi magbibigay ng magandang impluensya sa'yo.